Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Good morning mga ka-chicks! Isang oras po ng makabuluhang lakwatsa at chikahan na merong katatakutan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa Lakwa Chika. Kami po ang inyong host, ako po si Classmate Jel. At ako naman po si Classmate Mitch. Yan, Classmate Jel, good morning! Good morning, Ang Classmate tagal kitang Mitch. hindi nakasama mag-host. Ha? Mga ka-chicks, napansin niyo ba yun? Medyo ngayon lang po kami ulit nagkasama ni Classmate Jel. Oo, ngayon lang ako ulit nagparamdam. Kaya tayo naka-white with stripes. black Syempre, stripes, hindi nila nakikita yun, no? Kaya kailangan i-visualize eh. Yes. Sabi sa BC100. Wow! I-describe natin Yes. para may image na ma-form sa mga diba? listeners. Yan. Nakikinig kami ni Wow, Classmate galing. Mitch in class. Mga ka-chicks. Pero anyway, Classmate Mitch, sobrang daming nangyayaring kaguluhan dito sa Yes. news, no? Narinig nga natin kanina, no? Yung yung ordinansa sa Mandaluyong na bawal mag-angkas. Unless tatay. Oo, Tama yung ba? dalawang lalaki, unless magtatay sila. Mag-ama sila. Akala ko, actually dati nun, joke lang yun. Kasi parang wala namang point. Sorry oo. pero hindi naman siya hindi siya sobrang pertinent issue, Yes. mga kaibigan. diba? To the point nagagawan po siya ng ordinance. Oo, parang, anong point? Paano kung magkaibigan kayo, totoo diba? yan. Parang, bakit naman hindi na pwede yung ganun? Totoo. Parang medyo sexist pa nga isip ko dyan eh. Diba? Pero hindi ba, Classmate Mitch? Tapos meron pa yung news tungkol sa namatay na pinatay daw na transgender dun nga sa Olongapo City ng isang US Marine daw. Parang ang dami nga na gender-related Oo. lately. Tapos parang napansin ko, Classmate Mitch, yung pagbabalita nila, parang hindi gender sensitive. Parang medyo parang hindi, kunwari hindi daw totoong babae or what. Pero basta nakaka-lurks lang Kasi ang mga baka panahon hindi ngayon. sila aware sa ganong culture and ganong practice siguro na kailangan maging sensitive sa ganon. Oo, parang last month lang ay nag-celebrate ang Tiliman ng Totoo yan, gender ng sensitive. Pride Week ba? Oo, Pride Week, yes. Parang, guys, Hindi sila galing ng UP, so hindi sila aware. or hindi lang talaga naabot sa kanilang ganong information. Well, Sayang. anyway, Sana soon ay mapalaganap na talaga yung ganon. Para naman fair ba? Fair. Para naman tama. Kasi para naman hindi tayo magkasakitan lahat. Dapat, totoo yan. dapat happy lang. Dapat equal rights pa rin po. Respect mga ka-chicks. Yes. Anyway, medyo ito, dahil nga Spooky October ang theme natin for this month, ay isa na namang nakatakot na lugar ang pupuntahan natin. Last week po mga ka-chicks ay sa UPLB tayo pumunta. Sa At Baker Hall. Oo, sa Baker Hall. At ngayong week naman po na to, UP pa rin po. UP campus pa rin po yung pupuntahan natin. Oo, dahil kung ang UPLB ay home sa mga nature preserved na areas at ng Baker Hall na meron palang naglalakad na kabaong. At merong, dahil it dates back to the Japanese era Classmate Mitch, war, yes. Ito naman, ang campus naman na lalakwatsahan natin for today ay isa sa 7 constituent universities ng UP system. Pinakamatanda daw, Classmate Jel. Yes. At ito din po ang Center of Health Sciences Education in the country with the establishment of the National Health Sciences Center. Yes, at syempre, Center of Excellence to, mga ka-chicks, ng medical education. At ang current chancellor nito ay si Manuel Agulto. I'm sure may idea ni mga ka-chicks natin. This is located po along Pedro Hill Street in Ermita, Manila. Saan pa ba ito? Syempre, no? Manila na nga eh. UP Manila po, mga ka-chicks, ang paglalakbayan natin ngayon sa ating Spooky October. Yes, at para po i-tour tayo sa UP Manila and magkwento about her spooky experiences, syempre po kasama natin ang ating guest for today, si Classmate CJ. Yes. Hi! So, babae po siya. Babae po siya. St. John's CJ Hernandez. Yes. So, isa po siyang second year student, BS Tourism, na ngayon ay nag-aaral na sa UP Diliman, na transferee from UP Manila. Bakit ka nga ba nag-transfer kasi CJ? Related ba to sa spooky stories, Jo? Hindi, super layo lang talaga, as in, sobrang layo niya sa bahay.
So, parang medyo nakakatakot yung yung ride everyday. Parang, hindi ko na kaya ganyan. Nakakapagod din yun talaga. Lagi akong ginagabi. Makain ng oras. Oo. Parang dito pa nga lang kahit sa UP Diliman kagabihin ka na dahil sa Doon ACADS pa at kaya? lahat. UP Manila pa kaya. Nako, ano yung course mo nung sa UP Manila, classmate CJ? Nung nasa UP Manila ako, BA Philippine Arts ako. Mm. At first, akala ko parang siyang art stud. Ay, Mm-mm. hindi. Nagpo-focus kami dun sa arts ng Philippines na, tas yung mga katabing countries natin, kung paano sila nakaka-affect dun sa arts natin. Okay. Tapos ngayon, nag-shift in ka to BS Tourism. Yes. Parang ang layo. Bakit biglang? Actually, medyo similar din sila kasi dun sa Philippine Arts, tinatakan namin ay, ganito yung sa Indonesia, ganito yung naging effect niya sa Philippines, ganito, ganyan. Okay. Dito sa tourism, parang yung places, yung pinofocus lang. Sa Philippine Arts, yung arts mismo, yung drama, songs and stuff. Dito gets. Ang tag dito? Sa tour. Sa tour. tourism, Ah. yung places mismo, yung mga attractions, ganun. So, interested ka pala talaga sa mga gantong travel-related, Yes. culture-related, Interesting, talks. no? Ngayon ko lang actually nalaman na yung Philippine Arts ako din. ay parang tourism lang din. Akala ko para siyang Similar in a way. Akala ko din pag narinig ko siya art studies ang naisip ko parang English lit pero Tagalog ganyan. Kasi parang Philippine Arts. Parang 'di ba parang nagbibigay ng mga imahe galing nung high school, nung elementary, parang Philippine Arts, civics ganyan. 'Di ba? Pero ngayon naliwanagan tayo, classmate Jel. At syempre mga ka-chicks din natin, alam na nila yung difference pala ng mga courses. At kaya maliliwanagan din kaya tayo mamaya sa mga spooky stories sa UP Manila. Nako mga classmate, abangan niyo po yan sa ating susunod na segment, Tourist Attack po, kung saan dito na tayo maglalakbay At syempre, sa katatakutan. yes. Syempre po, sagutan niyo rin po ang aming question of the week na makikita sa aming Facebook page, mga ka-chicks. Yes, at kung gusto niyo po kaming sendan ng mensahe ay pwede sa 0927-220-8332. I-tweet niyo rin kami, mga ka-chicks, at Lakwa Chika, DZUP. At syempre, bisitahin niyo po ang aming website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na! Dito lang sa Lakwa Chika! Bago po tayo magbalik sa ating pagkukentuhan tungkol sa katatakutan, mga ka-chicks, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka at sa Lakwa Chika! Ka-chicks ka pa! Hello mga ka-chicks! We're back dito sa Lakwa Chika. Ako po si classmate Jel. Ako po si classmate Mitch. At At syempre, kasama pa rin po natin ang ating guest na si classmate CJ. Hey! Ayun. So, dito po tayo sa Tourist Attack mga ka-chicks kung saan ito na talaga maglalakbay na tayo sa UP Manila at aalamin kung ano nga ba mga spooky stories na namamayani sa mga walls nito. So, bago muna tayo mag-delve into that, no? Paano muna makakarating sa UPM yung mga ka-chicks natin? Okay, so kung manggagaling ka dito sa Diliman, syempre labas ka dun sa Central. Tatuwid ka dun sa overpass. Tapos pwede ka sumakay ng bus na ang signboard Quiapo. Tapos, yun. Or pwede ka rin sumakay ng FX na ang signboard pwedeng Buendia, ganun. Tapos bababa ka sa, depende siya sa college mo. Kung sa CASCA, College of Arts and Sciences, pwede kang bumaba dun sa Padre Faura. Pero kung ang subject mo PE o naman kaya sa Health Science, doon ka sa Pedro Hill na lang bumaba kasi mas malapit dun. Okay. So, Ano dun yung mas ma-recommend mo sa mga ka-chicks natin? parang ano ba yung pinakamabilis na ruta kaya? Actually, walang ibang ruta. Doon ka Pareho na sa lang TAF siya. dadaan. So, either FX or Bus. Ano dun yung mas mabilis? FX. Kasi FX. bus talagang... Malaki kasi siya, no? Tapos nakikipag-gitgitan siya, gano'n. Yes. Around how long yung travel time mo at ganito ka-chicks? Classmate CJ, sorry. Nasa is 1 hour, 1.5 hour. Yung ganun. Tapos, that's in bad traffic. Pero Okay, kung so in kaya, good traffic tolerable mga naman. 1 hour. Ganun. Yan yung nakakatakot na traffic na talagang this whole month
since nung last month pa, no? But anyway, Totoo. paano ba? 'Di ba yung sa University Belt, padadaanan yung sa UPM? Parang sa tingin mo ba Dagdag oo, sa nakadagdag traffic ba yun yun. sa hassle mo pag umaga? Oo. Sobra. As in, recently, meron pa silang ginagawang daanan doon. So, Mas tumatagal. oo, as in, siksikan kayo. Tapos, hindi mo alam kung saan ka gigit-git and stuff. Tapos, nando ka lang sa sa FX. Wala kang magawa. So, hinga ka na lang. Hinga ka malalim. Baka sakaling bumilis. Parang Then na yung lang. one of your reasons nga, no? Kaya ka lumipat. But anyway, so, di ba sa UPM? Okay, nakarating ka na sa UPM. So, wakas, ganyan. So, meron ka bang mga narinig na urban legend sa UPM? Marami. Kasi, di ba, yung, sa UPM, PGH, yung Oo. Philippine General Hospital. So, ang daming namamatay doon and stuff. Oh my God, okay. Oo, Oh, tapos? tas parang, yung PGH, may 7 floors siya. Oo. Okay. Tas, actually, kahit na, yung maglalakad ka pa lang, ramdam mo na kung parang, bakit ang off yung feeling niya dito? Talaga? Nakakita ka ba, classmate? Ako, personally, hindi siya yung tipong nakakakita. It's Nakaramdam. Oh. So, marami ka na nga experiences na nakaramdam ka. Nararamdaman ka. Yes. Sa PGH mismo? Sa PGH, sobra. As in, wala ka pa dun sa loob ng ospital. Nandun ka pa lang yung sa labas pa lang. Papunta ka lang ng Oo. parking. Parang, wait lang. Ano to? Talaga? I-describe mo nga yung Oo. PGH, classmate TJ, para sa mga ka-chicks natin hindi pa nakakapunta. Or yung mga titingnan kung pupuntahan ba Yes. nila or hindi. Malay mo, adventure sila. Gusto nilang patunayan kung meron nga ba. Thriller in UP Manila, ganyan. PGH kasi, lumang hospital siya. Yun pa lang. Lumang hospital siya. So, pagpasok mo, And the fact na hospital nga siya. yun, yung hospital siya. Hindi siya yung tipong well-renovated. Pero recently may nirenovate silang parang part doon. Pero kahit na ganun, yung maglalakad ka, ang kasabay mo, yung tao nasa bed, tapos parang feeling mo mamamatay na siya. Minsan, baby pa yung katabi mo. Tapos yung iiyak siya, tapos mabigat sa feeling. Ayun, nakakaawa yun. Tapos, pero pagdating ng medyo gabi-gabi na, Oo. ikaw, maawa ka na sa sarili mo. Parang feeling mo, pag tumakbo ako, magmumukha akong tanga. Pag naglakad ako, baka may sumunod na sa akin. Di ko na trip. So, anong ginagawa mo? Naghahanap ako ng friends! Yes. Para may karamay ka. Ayan. Tama Tip yan. number 1 galing kay classmate CJ. Maghanap ng friends kapag dadaan sa PGH. Totoo. Meron bang way na para may pupuntahan ka na kailangan mo talaga siyang daanan yung PGH? Hindi ba pwedeng ka ikot ka or what? Pwede naman yung iikot ka. Pero mas malayo. Oo, sobrang layo. Tapos medyo delix din kasi syempre tough yun. Hindi na kontrolado ng UP yun. Oo. So, ang dami, kadalasan, matatakot ka, biglang, yung bag mo nasa likod, bubuksan ng tao na, Hala. So, laging tandem sila eh. Kunwari, may titigil sa harap mo, tas yung sa likod mo, may nagbubukas na ng bag mo, tas minsan, pag mas malala, ang ginagawa, yun, nasa, in line with the news kanina, nakamotor sila, tas nabulutin yung bag mo, tas wala kang magawa. So, okay. So, paano wala kang choice, no? Either matakot ka sa loob, Totoo yan. o manahong ka sa Either labas. totoong tao, Oo. totoong tao, or Or namayapa may, ng... yes, uh, or may nararamdaman kang kung ano-ano. So, you'd rather go dun sa nararamdaman na. Oo. Meron bang mga lugar mismo sa UPM na Specific. oo, specific. Kunwari sa PGH, merong room doon na, or hallway na pag dinaanan mo, ganyan. Or meron ba sa, let's say sa CAS na may CR na may white lady or what? So far, parang ang nararamdaman dun yung sa CAS, second floor. Dun madalas. Anong meron dun? Parang every time na maglalakad ka dun, wala kang kasama. Mag-CR ka mag-isa. Syempre, galing ka kunwari sa classroom. Tapos, maririnig mo may pumasok. Naririnig mo naman yun eh, syempre. Okay. Tapos, pagkalabas mo, tingin ka. Syempre, Wala medyo curious ka. Tingin ka. Wala naman. Tapos parang, ay baka janitor. But sino ba niloloko mo kung janitor yun, di ba? So, ikaw mismo, first-hand experience mo na to? Oo. Tapos imagine mo in broad daylight. Tipong, My God. kapapasok ko lang, hinantok pa ako. At first, medyo natatakot pa ako. Pero, Sanay. nasanay ka. na rin eh. So, lahat ng students aware na may mga ganito? Yung iba parang, ay, wala naman. Pero, meron yung isang beses na
parang doppelganger pa ngayon nangyari. Merong mga ganun? Nung meron pang GABCAF sa UP, sa CAS, tinanggal yung GABCAF. So, meron ding mga entity sa GABCAF. Ang situation... Bakit kaya? Ewan ko. Kasi diba story behind it? So far, wala namang story behind it Kasi yung na-experience namin, yung si Manong Sirok, si X-Man, yung anak niya, kasama niya. Tapos nag-CR lang kami. Tapos yung friend ko, si Ham, na parang nakita niya pumasok yung bata doon sa girl CR. So kami, ba't siya pumasok doon? Sunod kami. Tapos pagdating namin doon, wala siya. So kami, what? Mahabang long way yun. Mahabang hallway yun. So, syempre makikita mo talaga yung takbo niya, di ba? Tapos nakita namin, pumasok doon sa girl CR. Sinundan namin. Wala doon. So kami, Tapos tinanong niya yung tatay. Nung tatanungin na namin, nandun yung bata. So kami, what? Ano nangyari? Hala? Okay. Nasabi niyo ba dun sa tatay ever? Hindi na namin sinabi. Tapos parang kami, hindi, baka malikmata lang yun. Tapos pinagkwentuhan namin, hindi, lahat kayo nakakita. Lahat kayo nakita niyo. Ilan kayo nun? Parang, siguro nasa 6 din. Okay, ang dami nun. Parang amazing naman kung namalikmata kayong 6 at the same time. Ang galing naman. Yes. Such friendship. Such refraction, much light. Diba kasi? Yes, that's true. Shift na tayo. Wow! Para ma-experience to UPM. Totoo yan. Pero diba sa UPM, syempre mga medical sciences. Sa diba merong, sa UPM kasi mga ka-chicks, may friend din kasi akong galing doon. Meron diba may white college daw, tsaka meron yung sa CAS, ganyan. Sa mga white college ba, merong mga specific na mga nakatakot? Kasi 'di ba, kapag medical expected siya eh. Oo, parang syempre may mga papatayin or pinatay or mga dead things na pinag-eksperimentohan syempre. Doon wala akong naririnig na tipong story kasi siguro syempre fresh ako noon nandun ako so hindi nila sinasabi. Pero yung tipong pagdating na ng gabi, pag mag-isa ka, parang merong awkward feeling din. Kasi madilim na, tapos ikaw lang mag-isa naglalakad doon. Hindi sure yun. Curious ako, kaya mo bang i-describe yung feeling? Kasi sa akin, alam mo yung goosebumps. Kasi meron good goosebumps, tapos may bad goosebumps. Yung good goosebumps, kunwari, magaling ka kumanta. Goosebumps. Wow. Pero kapag bad goosebumps, yung kamay mo, lumalamig, tapos meron ka pang goosebumps na hindi ko trip tong feeling na to. Tapos sa loob, heavy yung feeling sa loob. So, parang ikaw, okay, sige, lakad na lang ako mabilis. Nakarinig ka ba? Nakakarinig, hindi. Ramdam lang talaga. Ramdam talaga. How about sa friends mo or mga kakilala mo? Yung isa kong ka-block, sabi niya, parang nakakakita siya. So, syempre, ako, tas minsan, yung magkakatinginan kami. So, sabihin nila, ay, sparks! Hindi, awkward, parang, feeling mo, may nakita siya sa tabi mo, sa likod mo. Tama. Huwag mo na lang sabihin sa akin. Yun na lang kami. Sobrang scary. Yan pa yung meron patuloy na sa'yo, verify sa'yo. Kasi kung ikaw, hindi, guni-guni ko lang yun. Pero hindi niya sinasabi. Hindi niya sinasabi doon sa iba. Pero kapag nagkatingin na kami ganyan, gets mo na yun. Oh my God. Ikaw ba, classmate Jal, kapag may friend kang ganun, tapos, would you rather know or wag na? Actually, yung sister ko kasi nakakita. Oh my God. As in, nakakita siya. Tapos meron naman siyang friend na nakaramdam. Tapos yung pagkaramdam niya, nalalaman niya yung gender nung multo, ganyan. So, yung very gender-centric talaga yung buong program natin. No? O sige, tapos? Hindi, pero as in, nalalaman niya kung babae or lalaki, kung bata or ngayon ko lang narinig yun, Yun nga, parang, totoo ba? Ganyan. Tapos yun, basta syempre sa mga school din, dun sa school niya nakita siya. Tapos isang beses ma-share lang. Wow. Nung naglalakad lang kami ng sister ko, naghahanap kami sa isang bookstore. Tapos bigla siya napatigil. Tapos parang, ba't ka tumigil, ganyan? Pag tumitigil sila, dun ka matatakot kasi parang lumingon siyang gano'n. Yung tipong napabaling siya ng tingin. Tapos parang sabi nung kapatid ko, Ate G, nakita mo yun? Tapos parang sabi ko, hindi. Yung naka-white, hindi. Okay. Okay. Tapos parang, So yun.
nakaka-stress siya minsan. Pero, yung tipong, sa'yo ba, kasi sa kapatid ko, classmate, CJ, parang normal na sa kanya. Yung tipong, kunwaring na lang din niya nakita. Para feeling, baka mamaya, ramdam pala kasi nung multo na nakikita siya eh. Ikaw ba, classmate CJ, paano mo kinocope yung ganun? Ako kasi sa bahay namin marami. As in, paano mo nalaman na marami? May borders pala kayo, ano? May borders, parang experience ko, hindi pantay yung kama nung sister namin. Oh my God. Okay. Yung na-feel mong may tumabi. Alam mo yung isa kama, diba? Yes. Tapos parang ako, ay, baka baka feel mong tumabi sa bababa kanya or sister. something. Ay, hindi. Tapos, di syempre, nag-turn ako. Wala akong katabi, pero nandun pa rin yung weight. Okay, sige. Nandun yung weight? Oh my God. Sa tabi mo? So, hindi siya masaya. Parang, so, anong ginawa mo? So, tulog lang ako. Kunwari wala. Sa UPM ba, kunwari meron bang mga estudyante na tumatabi sa'yo tapos biglang after class, wala pala doon, ganyan? Hindi, marami kasi, blockhead ako, so laging maraming kasama. Parang, hindi na, awkward naman, biglang tatabi sa akin, hindi ko siya kalala. Diba? You can sit with us. Yes. Pero wala ka narinig na stories na ganun. So far, merong isa. Ano? Tapos medyo, sige. medyo third year na siya doon. Tapos, naghihintay daw for my groupmates, morning, sobrang umaga pa, as in 4 a.m. So, wow. 4 a.m. Bakit kasi siya nasa UPM ng 4 a.m.? Anong oras siya umalis ng bahay? Field trip ata Field yun. trip. Okay. Okay. Tapos dun sa General Tambayan, upo siya. Yung naidlip, yung head niya nakarest dun sa may post. Tapos, tulog siya. Tapos, syempre, naramdaman niya medyo may umusog sa tabi niya. Okay, sige. Akala niya like friend niya lang. Tapos, yung half asleep, nakapikit pa siya. Tapos, ba't ngayon lang kasi kayo? Sabi kasi 5 a.m. Yan, nandun. Tapos, salita siya na salita. Tapos, nung pagkagising niya, wala naman akong katabi. Baka nag-CR. Tapos, dumating na yung friends niya, uy, first ka na naman dito. Tapos, sabi, oo, meron nga dumating eh. Sabi, gago, sarado pa yung building, tayo lang nandito. Tapos siya, okay, sino yung kausap ko? Natakot ako kasi may field trip ako sa Saturday. Yun tayo, classmate. Gusto ko yung na-apply ko sa sarili kong life. Pero ang creepy naman nun. Paano siya na-curious ako, paano siya nakapasok ng building mismo kung close pa pala? Yung kumaga doon sa parking lot lang. General Tambayan, parking lot. Tapos yung building, medyo maglalakad ka pa. Tapos nakaupo lang siya doon. Tapos syempre, medyo madilim pa. Lesson po doon mga ka-chicks, wag po kayo sobrang aga. Kapag 5 yung call time, 5 kayo pumunta. Tapos sa Wag UPM. yung 4. Actually, Tulog pa kayo matutulog. Hay nako. Unless gusto nyo may makasamang iba, pwede din. True. Ay, bilang kanina na pag-usapan din natin yung GabCaf. Syempre, since yung mga taong natatakot, minsan nagkikrave yan eh. So, meron mga kainan pa sa UPM. Ever since nung tinanggal yung GabCaf sa UPM, ang ginawa, syempre, Robinson Ermita, malapit sa amin. So, doon kami kumakain. Pero kung kunwari, yung gusto nyo lang kumain, tapos wala ng class, diretso ka na lang dun. Meron dun tawag Carsi. Ano yung Carsi? Yung ihaw-ihaw. Carsi kasi Carcino Jones. Oh, cute. Okay. Tapos, Very science yung okay. Tapos, meron din, kunwari, yung talagang gigimmick ka and stuff. Meron dun sa, yung along, what do you call it? Rojas? No. So, may Manila Bay. Doon, marami na dong hangout place. Malapit lang din. So, marami accessible. Daming mga Magkano naman kaya yun do? Nagre-range siya, kung kunwari, malapit lang sa Manila, UP Manila, sa 50 pesos to 150. So, ano na rin? Mabubusog ka na ba doon, classmate CJ? Naman, pwede na. Parang mawawala na yung kaba mo sa pagkakita nung daanin na lang natin may sa white food lady trip. at ako nakita kainin ko na lang tong to. barbecue na to. Anyway, yung mga ka-chicks, stay tuned po sa Concerned Citizen Attack kung saan ipapagpatuloy pa natin ang kwentong katakutan sa UP Manila. Siyempre mga ka-chicks, sagutan niyo rin po ang aming question of the week. Ano ang scariest experience mo sa UP? Yes, pwede niyong isend ang inyong mga sagot sa
0927-220-8332. Pwede naman po syempre sa Facebook, that's facebook.com/lakwachika.dzup1602. Maaari nyo rin kami i-tweet sa @lakwachika_dzup. At bisitahin na aming DZUP website, that's dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Ang Lakwa Chika ay tid sa inyo ng DZUP 1602 at ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka! At sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Hello mga chicks! Dito po ulit tayo sa Spooky October ng Lakwa Chika. Ako po si classmate Jel. Ako po si classmate Mitch. At kasama po natin si classmate CJ na mag-tour sa atin sa UP Manila. Yan. So, ayan. Medyo creepy yung second segment natin, no? Yes. So, Pero kung hindi nyo masaya. po Wow. naabangan yung second segment ay, nako, bumisita na lang kayo sa sa UP Manila. Oo. Mismo. Magpasama din po kayo sa friend ni classmate CJ. Oo. Na nakakakita. Para may warning kayo. True. Warning device pala. Ganun daw yung mga mga tour guides na sa UPM. May kailangan may third eye, ganyan. Gosh, Can okay. speak English, Tagalog, and Multo, ganyan. Anyway, Requirement. truths. So, concerned citizen attack po, mga chicks. So, pag-usapan po natin yung mga locals, tourists sa UPM. Pero environment at mga issues, current events dito sa Yes. lugar na ating paglalakbayan. So, bilang Spooky October nga, no, pag-usapan na natin yung mga ghost stories past segments. Sa lahat, I'm sure madaming stories, right? Bilang pinakamatandang constituent ng UP system, Oo, yes. ang UP Manila. Saan dun yung pinakasikat? Natatak UP Manila talaga. Tatak UP Manila, yung PGH. So, What specifically about PGH? may parang specific ghost story ba na yung parang kapag freshy ka, yun yung una mong maririnig, ganyan. May ganun eh. Parang welcoming sa'yo ng mga upper class mo na ito yung ghost story. Sa PGH kasi, syempre meron yung medical check-up, diba? So, i-check kung ganyan. Pag medyo nawala ka, medyo namali ka ng turn, ano na siya eh, ang creepy na nung mapupuntahan mo eh. Kasi yung dental, malayo siya. So, maglalakad ka talaga. Kami nun, wala pa kaming ID. So, kailangan naming umikot, diba? Okay. Pero kapag may ID ka na, maling turn, medyo, even in broad daylight, iba yung feeling mo dun sa lugar. Pero ang pinakatatatak sa'yo as a student, yung sa OUR. OUR. What about? Kasi, di ba, nakapila ka. So, syempre, lahat kailangan pumunta doon kasi OUR nga eh. Para pala sa mga ka-chicks na hindi taga UP, Yes, ano ba yung OUR? So, ayun, OUR is Office of the University Registrar. So, doon lang din nagbabayad. Parang OUR lang dito. Pero ang difference, creepy yun dito. Dito sa Diliman, wide eh. As in, light and stuff. Para siyang garden, guys. Pero dun sa Manila, building lang siya. So, kapag umakyat ka dun sa OUR na, kunwari gusto mo mag-CR, CR ka, yung nilalakaran mo, parang inaabangan mong may bigla na lang meron ka makakasalubong na hindi naman tao. Ayun yun yung unang-unang parang, may makakasalubong ako dito, pero sana wag. Pero alam ko may makakasalubong ko. Pero hindi mo lang makikita. Pero alam mo lang talaga na meron. Parang, alam kong nandiyan ka. Yun nga yung sinasabi sa mga freshies kapag classmate Mitch. kailangan, pag bagong salta ka sa UP Manila or sa any school in general, diba? Mga May mga ganun stories. talaga. Oo. Tapos yun pala yung sa UP Manila. Talagang yun yung OUR, pagdadaanan ng PGH. every freshie eh. Tapos yun pa yung pinili nilang sabihin sa inyo. Ganun talaga. Nakapasok ka sa UP and deal with it. Go na. Oo, tanggapin mo. Pero nakaka-apekto ba yung mga ghost stories sa mga UPM students, faculty? Hindi naman. Parang, parang lagi lang kami nagkukwentuhan tungkol doon kahit na-experience nga namin. Parang, okay, UP pa rin to. So, Parang isa lang siyang parte ng buhay ng isang UPM student, kumbaga.
So bagay, hindi nga naman kasi dapat mag-revolve doon yung mga buhay nila. Oh, dapat mag-revolve sa ACADS, guys. Yes. ACADS tayo, guys. ACADS tayo, Preach. guys. Preach, classmate Jel. Diba? Hindi kasi, parang diba, kung ikaw ba, sa testimonial galing kay classmate CJ, yes. syempre pag sa UPM, parang ewan ko, parang wala ka naman kasing masyadong pupuntahan. So, parang either pupunta ka sa live, kakain ka, o pupunta ka sa klase mo, uuwi ka. Oo. Ganun ba? Or mali Yung- lang yung perception ko, classmate CJ? Sa Manila, pag yung mga GC, I'm referring to them as GC. Yeah. Yung mga GC, papasok, so uwi. Okay. Kapag hindi ka masyado GC, may may social life. papasok ka, tas Tambay tatambay ka. kang konti lang sa Robinson. Kasi after 1 year na nandun ka, sawa ka na sa Robinson. Una, parang, ay, yay, may malapit na mall. Ngayon, Sawang-sawa na kayo. Robinson na naman. Oo. Pero kapag yung mga tibak naman, mangyayari doon, papasok sila. Pupunta sila sa CAS. Tapos makikipag-usap sila tungkol dun sa current issues and stuff. Tapos, tsaka minsan, di sila umuwi. Nag-sleepover sila kasi may pinagpaplanuhan pa. Cute. Feels the charot. Yes. So, ano pang, may iba pa bang types of students? Ganyan. Grad students. Char. Ay, yung mga grad students, gabi na sila nagpupunta dun eh. As in, like, Kasi mostly mga medical. Working. Working. So in general, wala. Sanay na talaga yung mga tao. So, Parang- normal lives na parang lang. hindi siya kasama sa routine, kumbaga, Per day, okay, oo. hindi ako dadaan dito kasi sabi nung kaibigan ko nung sa isang, May someone oo, daw na, may someone or ganito, something yes. nandito. Makita ko yung doppelganger ko sa Mirror 5 ng aisle kami. Ganyan. Wala namang ganun. wala. Parang kami, ay, ito na yung pinakamalapit na daan. Kaso narinig ko, wala akong pake. Lalakad na Oo. dito. Kasi late na ako. Mm-mm. So, pagka Part kung na late siya ka nga ng- naman eh, no? Parang part na siya ng mindset. Na kapag nasa UP Manila ka, tanggapin mo na lang talaga, wala kang choice eh. Oo. Pero, ano ba yung mga dapat alalahanin kapag pupunta ka sa UP Manila, classmate CJ? Kung pupunta ka sa UP Manila, ang dapat mong katakutan ay yung mga tao sa labas. I mean, not to be elitist or whatnot, pero syempre, you have to be careful with your stuff kasi maglalakad ka. Hindi naman yun mga UP students lang eh. So, hindi Kasi sila open nga pala ang UP Manila, no, talaga. ang mga nakakasabay mo doon, working, tas yung mga namamalimos, ang dami doon. Kasi iba yung klase ng work. Parang may phone. Hello. Hello. Gusto mo ba? Tas yung sa malapit pa sa NBI. So maraming nakapila doon. Pero yung iba hindi nakapila para kumuha ng NBI clearance. Naghahanap lang sila ng pwedeng pray. Yes. As in, pagkababa mo pa lang, the first thing you do is take care of your stuff. As in, kahit saan ka magpunta, nasa loob or nasa labas ka ng UPM. You have to take care of Tama your nga stuff. naman. Parang may kasabihan nga na, na huwag kang matakot sa multo, sa Matakot ka patay sa na. buhay. Oo, matakot ka sa buhay. Yes. Very Kasi- applicable pala siya sa ano. Sa UPM. Sa UPM. Ganyan. So, syempre, ano ba? So, paano mo makaklasify yung mga tao? Ano ba yung mga katangian ng mga tao sa UPM or sa Manila? Ganyan, na makakasalubong mo. Kasi, honestly, noon, parang ako, sige, bag ko, nasa likod, backpack, lakad lang ako. Kasi may tiwala ako sa mga taong nakapaligid sa akin oo. na, ay, hindi nila kukunin yan. Wala silang kukunin sa akin kasi meron sila kanyan. Pero sa UP Manila, natuto ko yung tipong super cautious sa gamit. Oo. That, 2 cellphone yung nakuha na sa akin. Ay, In talaga your ba? 1 year stay. In sa- 1 year stay. Wow. Dahil nasa likod yung bag mo. As in, talagang tandem sila ang ginagawa nila. Meron isang parang, kunwari mabagal maglakad sa harap mo. Tapos may nakaabang, nakalean pa siya dun sa may NBI. Tapos Oo. bubuksan niya yung bag mo. Kapal na mukha nila, sorry. Nasa NBI pa sila. Tapos nasa may Tapos, Supreme Court, diba? Ang galing-galing nga naman talaga. oo yan. Okay. Tapos, Bubuksan nila yung bag mo, kukunin nila yung hindi mo phone nararamdaman. Meron yung mga times na mararamdaman mo, so i-call out mo sila na, ay Manong, too late, nakita na kita, akin na yung phone ko, ganun. Pero magagaan yung kamay nila. Kaya talaga nilang buksan ng habang They're pro. Pro na yan.
Tapos Trained po. gagawin nila, sasakay sila sa jeep. Kasi Agad. tatakbo sila papunta sa jeep, sasakay sila. Tapos tatakbo na sila. Wala na. So, kahit na gusto mo silang habulin, wala magawa. Habulin mo yung jeep. Sumakay ka din sa jeep. Kasi ikaw pa yung magmumukhang ikaw pa yung magmumukhang baliw. Kasi, kunwari ka, no? Pwede Kasi na lang itago yun eh. tapos kapag ka sa jeep, bakit? Nagmamadali ako eh. Di ba wala namang, parang hindi pagsususpetsahan kumbaga ng mga tao. Na tumakbo yung tao. Yes. Alam mo, hinahabol mo lang talaga yung jeep. Oo, late na ako kasi, kinuha ko phone niya eh. Ganyan. Baka mahabol niya ako eh, ganyan. Ano ba, tips sa mga taong pupunta sa UPM? Be mindful of your stuff. As in, kapag yung, kunwari, phone, wag mong iiwan lang. Never mong ilabas. Hindi naman never ilabas, pero tipong be mindful. Kasi you have to be aware na dun sa nakapaligid sa'yo. Tapos, Na anytime pwedeng makuha sa'yo, no? Yung mga first timers doon, meron kayong makakasalubong na 2 piso lang po, pamasahe lang po. Wag na kayo, yun tip, wag kayo magbibigay. Kasi araw-araw siyang doon nanghihingi ng 2 piso pamasahe niya. 8.50 po yung pamasahe, manong. Wag tayo maglokohan. Tapos, maraming manghihingi sa'yo doon. If kung ikaw feeling mo, you feel the need to give food, wag money. Kasi, syempre, magiging dependent sila pagdating sa pera. At first, marami ka makikita yung mga baliw-baliw doon and stuff. First, parang ma-awkward ka, pero wag mong papahalata kasi ikaw lang yung mapapahiya. Sanay na yung mga tao doon. Pabayaan na lang talaga sila. Ano pa ba? Kung pupunta ka sa Manila, always wear your ID. Kasi, dito sa Diliman, parang... Pwedeng wala eh. Pwedeng wala. You can walk around na walang ID. Doon, hindi ka nila papapasukin na wala kang ID. Talaga? Ganun ka-strict? Okay. Kasi there's safety eh. Sa bagay. Tama nga naman. Nung una, parang we were thinking, safety rin. Pero, nagkaroon din kasi yung kay Cristal Tejada. Kasi, alam niyo yung... Si Cristal Tejada, she's a student of UPM na nag-suicide. Kasi nga, ayun, hindi siya nakapagbayad. So, ang ginawa, kinuha yung ID niya. Then, ever since, nagkaroon nga ng, bawal pumasok pag walang ID. So, paano siya makakapasok sa class? So, hindi na pala talaga siya nakakapasok. Hassle, shit. Okay, goosebumps. Ayun, rest in peace, Cristal. Yes. Anyway, rest in peace kay Cristal Nalungkot Tejada tayo. nga. At syempre, kailangan din safety first nga pag pupunta tayo sa UP Manila, mga kachicks. Be cautious lang talaga. Baka check sa paligid natin kapag pumunta tayo sa UPM. Yes. At kaya, dahil dyan, stay tuned po sa ating question of the week. Last segment po. Ano ang scariest experience mo sa UP? So, yan po. Pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Pwede po kayong mag-promote with us by leaving messages on Facebook. That's Lakwa Chika sa DZUP 1602. Tweet us mga ka-chicks at lakwachika.dzup. At syempre po, bisitahin niyo po ang aming website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na! Dito lang sa Lakwa Chika! Bago po tayo bumalik sa ating paglalakwatsa, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chika! Ka-chicks ka pa! Hi mga ka-chicks! We're back dito sa Lakwa Chika. At Spooky October po, mga ka-chicks, ang theme natin for this week. Kaya, ganito ang ating napag-uusapan ngayong umaga. Last segment na po natin. Yes, at kasama pa rin po natin si classmate CJ na transferee from UP Manila. Yan. So, recap lang tayo, classmate CJ, ng mga highlights ng episode natin ngayon. So, promote mo naman UP Manila. Paano ba pumunta dito? Yung mabilisan lang. Magkano yung budget? Oo, papunta doon. Yung buong Lakwatsa, pumunta ka doon. So, sa mga gustong mamasyal sa UP Manila, you guys can travel using the FX. Sakay kayo ng FX na may signboard na Buendia. Tapos, bababa kayo ng Fara. 50 pesos. From here, 30 pesos yung pamasahe. Tapos, kung gusto nyong maglakwatsa doon, bring kayo at least 250 pesos. Makakakain na kayo, may milk tea, ganun. So, ayan, kung gusto nyong
pumunta sa UPM, sa UP Manila, either kung dahil October at gusto nyong takutin yung sarili nyo sa PGH or sa CAS. Halloween trip pala nila. Or gusto nyo lang bumisita dahil sa library at aura ng Padre Faura, ganyan. Ay, yun nga, nasabi na ni classmate CJ kung paano tayo pumunta doon at kung magkano nga ang kailangan natin para pumunta doon. So, ayan, salamat muli, classmate CJ, sa iyong pagtutour. You're welcome. At sa pag-share ng mga scary stories sa UP Manila. Sana you had fun din, like we did. Yes, mga chicks. So, ayan, question of the week na po tayo, mga chicks. At ang question of the week po natin for this week ay, ano ang scariest experience mo sa UP? So, ayan, medyo madami po ang sumagot sa ating question of the week. This week, sabi ni classmate Alfred Pelenio, yung nagkasabay-sabay lahat na requirements mo, tapos hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Scary. O, diba? Hindi sa spirits or other entities. Takot si classmate Alfred. Hindi supernatural. Oo. Sa buhay yan kasi yung mga prof, yan, mga personification ng mga scary things paminsan. Lalo kapag yung deadlines ay palapit na ng palapit. Mid-sem na po kasi. Oo. Yan, sabi ng ating classmate na si Christine Jasalva, maglakad mag-isa ng 11 p.m. ang konti ng ilaw at wala ng tao. Ay nako, totoo yan. Totoo yan, classmate Mitch. Na-experience ko na din yun. I can attest parang to feeling that. ko, hindi din supernatural beings pero buhay din na tao na. Baka may sumusunod na sa'yo, anong gawin niya sa'yo, ganun. Totoo yan. Very scary. Ito pa, sabi ni classmate Gabriel Eduardo Gutierrez, being inside Eduk late at night. Ito, supernatural na to. Gumagalaw mga mata ng painting, seryoso. Ala? Tapos may lumilibot sa mga classrooms. Seryoso ba yung gumagalaw mata ng paintings? Never ko bang narinig yon. Kay classmate Gab pa lang. Oo, pero maaring natin malaman yan. Stay tuned po for that, no? Kasi magkakaroon kami ng special feature on next week. Eduk nga. So, ikaw naman, classmate CJ, meron ka bang scariest experience dito sa UP Diliman? So far, dun lang nung high school lang ako Oo. Sa UPIS, yun dun sa luma naming building. So, late na ako umuwi. Tapos naglalakad ako. Kala ko friend ko. Tinawag ko, "Oy, friend!" Tapos wala. Bigla siya nawala. Hala. Mag-isa ka nun? Yes. Bakit ka kasi mag-isa? Wow! Pinagalitan mo si classmate CJ. Nagro-ronda siya. Pero at that point, wala siya So, parang ako, "Friend!" Yung malakas pa. So, medyo nakakahiya. Kaso, nahiya din ako kasi wala akong kasama. Wala pala akong tinatawag. Ay, nako. Mga ganyan nakakatakot. Lalo na October ngayon, mga chicks. Ingat-ingat din. Kung supernatural man yan o hindi, ang iyong kinakatakutan ay best be prepared. Magdala ng payong, ganyan, para may pamalo. Ganyan. Yes. Or kaya pantago sa mata para lang hindi mo makita yung mga kasalubong mo. Kahit nagabi na. Oo, totoo yan. Ako, at ayan nga, patapos na po ang isang oras ng paglalakwatsa dito sa Lakwa Chika. Yes. At ang Lakwa Chika po, mga chicks, ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At abangan po ang boses ng Estudyante Strip, 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. Bukas po, Wednesday, kasama sila classmate Robert and classmate Cristel sa Samahang Bidang Bida. Yes. At susunod na po ang Talatugtugan. Ako po si classmate Jel. Ako po si classmate Mitch. At kasama po natin si classmate Crystalson Jans Hernandez. Yes. At ito po ang Lakwa Chika. Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.